Matindi na pala ang paghahanda ng mga 11 prosecutors na mga congressman sa Article of Impeachment na kinakaharap ngayon at kakaharapin ni Vice President Sara Duterte sa pagbabalik ng Kongreso at sa pagpasok ng 20 Congress. Inamin po ng nakakabata, sa bata, medyo bata pa talaga na abogada at magaling na abogada at congressman na Isabel Maria Zamora ng San Juan City na ini-assign na sa bawat prosecutor ang kailang mga kasong hahawakan. At siya ang hahawak dun po sa pagbabanta sa buhay kay Pangulong Marcos, First Lady at Speaker of the House. Yun daw ang kanyang Article of Impeachment, isa sa mga kaso sa Article of Impeachment na kanyang hahawakan. At pinaliwanag din niya kung paano ang paghahati-hati ng mga kongresista na mga prosecutor doon sa kasong paano hahawakan i-handle kapag nagkaroon na po ng actual trial ang impeachment court. Ito yung maiksing paliwanag dito ni Congresswoman Prosecutor Zamora. Itong articles of impeachment, Congresswoman. Sa tingin ko po, iba-iba pong rason, but more about the familiarity with the articles, kung ano yung feel po ninyo, feel po namin na mas kampante kami na i-present, ibahagi sa ating sambayanan. Yun po yung basehan. Ayun, so maliwanag. Yung pag-assign, di hati, kasi parang hirap siya magtagalog. Yung basihan ng pagdidistribute ng mga kasong hahawakan ng 11 prosecutor, kasi 11 article of impeachment, 7 kaso. Okay? Doon sa article na yan, article of impeachment ni Sara Duterte. So, hinahati-hati yan. Merong 2 o 3 sa isang kaso, basta tulungan, pero specific. Ang naka-assign sa kanya tungkol doon sa press conference ng November 23, 2024 ni Sara Duterte, na sanabi niya meron siyang inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Yun ang kanyang hawak. Dahil parang ang tingin sa kanya ng kanyang kasamahan, mas eksperto siya doon sa ganong linya. Okay? Yung iba naman naka-assign doon sa bank account na nakatago umano ng mga Duterte. Okay? Yung isa naman, yung iba naman naka-assign doon sa graft and corruption sa Department of Education at Office of the Vice President, especially yun pong yung paggamit ng pera ng hindi tama. Okay? At iba yung naka-assign doon naman po sa confidential fund. Kung di ako nakakamali, sa isa ng confidential fund na 612 million pesos, yan naman yung naka-assign kay Congresswoman Jinky Luistro. Yun po yung masalimuot na maraming acknowledgement receipt na iba-ibang pangalan, may gulay, may prutas, may tao, at kung ano-ano pa. Okay? At yung iba pa po na mga 7 yung article of impeachment na yan. Graft and corruption. Okay? At marami pang iba. So, naka-assign na po. Merong mock trial lang ang tinatawag sila. So, ibig sabihin, handang-handa na po ang prosecutor. Okay? Parang mula noon pinaghandaan, lalo pa nilang pinaghandaan, nakabuti rin sa kanila yung pagka-delay ng trial dahil ayaw ng Senado na mag-resume sila para magkaroon ng impeachment trial. Talagang sila magsisimula para i-convene ang trial sa June 2. At ang aktual na simula ng trial mismo ay sa July na. Ayan na po yung papasok ang 20 Congress, mga bago ng composition ng mga senador. Okay? Kung may mga congressman na hindi mananalo ngayong re-election, pero member ng prosecution, ay papalitan sila ng ibang abogado na mga veterano sa Kongreso. Ganun po ang mangyayari dyan. Yun namang mga senador na re-electionist, pag hindi sila nanalo, definitely hindi sila kasama sa trial sa 20 Congress. Yung 3 doon sigurado nang hindi kasama. Si Coco Pimentel, si Nancy Binay, at saka si Cynthia Villar, kasi tumatakbo na sila ngayon sa local position. Congressman ng Marikina si Coco Pimentel, Mayor ng Makati si Nancy Binay, at parang hindi ko alam ano ba tinatakbo na, Mayor yata ang tinatakbo ni Cynthia sa Las Piñas. So 3. O yung natitirang 12, yung natitirang 9, ayun po yung mga
re-electionist kung di ako nagkakamali. Or yung iba, re-electionist, yung iba graduating na. Alam ko, hindi ko alam kung sino, hindi ako sigurado kung si Senador Po ang graduating na. Yung mga graduating na dyan, so wala na, hindi magagamit yon. Yung mga re-electionist, pag hindi nanalo, tapos na ang term nila sa June 30. So sa 20 Congress, magsisimula ng July, yun na ho yung bagong composition ng mga senador. Ganun po ang mangyayari. Okay? So, tingnan natin kung ano po ang kahinat nga nito. Ang lagi hong sinasabi ngayon ng panig ng prosecutors, ng mga congressman, malakas ang ebidensya nila, handang-handa na sila, at mga testigo, dokumento, lahat-lahat. Ang karamihan sa mga record, dokumento, galing sa COA, galing sa Quadcom hearing, galing sa Committee on Public Account or Blue Ribbon Committee, at saka yung Committee on Appropriation, kung saan doon po nagputukan ang mga kadudadudang hindi tamang paggamit ng pera ng DepEd at Office of the Vice President at iba pa. Okay? So, yun po yung panghuhugutan. So, hintay-hintay lang tayo. Palagay ko nakabuti rin. Kasi kung nagkasabay ng halimbawa, may ongoing trial ngayon, tapos Duterte nakulong, o di ba, makahong mag-iba pa ang dating yan. So, tamang-tama, siguro by June or July, medyo lalamig-lamig na ang issue nung kay Duterte sa pagkakakulong. Ngayon lang medyo mainit yan eh. Dahil bago pa. Pero magsasawa din yung mga yan dahil nahuhuli na nga yung mga nagrarally. Pangalawa, pagka wala namang ibang issue, kakasawaan na ng tao yan. At nanawagan na nga si Duterte na judicial process respeto. So yun na yun. Ang trial ay sa September pa, sa unang trial. So medyo malamig-lamig na yung issue kay Duterte sa ICC. Ito naman magsisimula by July yung kay Sara Duterte. At posibleng magkasabay pa yan. Baka pag inabot ng September ang impeachment trial, makakasabay yan ng court trial sa korte ni Duterte. Ayun po yun. Pero between ngayong April hanggang June or July, nakapokus pa rin sa maaaring yung issue pa rin sa ICC. Pero pag nagsimula na ang Senado dito sa atin sa Pilipinas, impeachment court, ito na yung pagtutunan ng pansin, ang impeachment against Sara Duterte. So, yung mag-amang Duterte ang magiging patuloy na controversial na magpapalitan lang ng focus dyan. Kasi yung sa ICC, tapos na yun. Wala na hong ibang argumento dyan. Wala na hong ibang debate dyan. Kasi magta-trial na na hindi naman pwedeng pangunahan yung trial. At anong resulta niyan? Itong impeachment, ito political, legal, technical. Ito masalimuot na issue ito. Tatanggapin ba ng mga senador judge ang ebidensya? Makakampihan ba nila ang mga Duterte? Sila ba'y magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan sa ebidensya para isalba si Sara Duterte? Kung sila ititingin sa ebidensya, pag tinabing betrayal of public trust, graft in corruption, napakabigat nun. Actually, yung 7 article of impeachment, 2 o 3 lang mapatunayan doon, kalaboso na. Hindi ko kailangan tapusin yun. 2 o 3 lang ang tapusin at na-justify nilang may problema at nagbutuhan na, tapos na yan. Hindi ko kailangan ng 7 article of impeachment tapusin. 2 o 3 lang mapatunayan ng prosecutor at makumbinsi ang mga senador, madi-disqualified na at matatanggal na si Sara. Aabangan natin yan. Magiging neutral ba? Titingin ba sa ebidensya ang mga senador? Or titingin sa utang na loob at kampihan? Kaya ho, kaabang-abang yan. Please like and share ng ating mga video sa aking mga channel.